Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Senator Rodante Marcoleta sa kanyang official Facebook page. Nako, nakakatuwa. Si Senator Lacson, palagi silang magbangayan. Ngayon, dito, pinuri, pinasalamatan ni Senator Lacson ang ating Senator Rodante Marcoleta. Bakit kaya? Pakinggan natin ha. Few times that I'm in agreement with Senator Marcoleta. So thank you very much, Senator Marcoleta. So it is correct, the point being raised by Senator Marcoleta. We'd like to congratulate Senator Rodante Marcoleta for very good points being made. Mr. President, I rise today to raise a constitutional alarm. We are witnessing an unusual situation in our bureaucracy today. At a time when local unrest and tumultuous global headwinds threaten the well-being of our kababayans, a growing number of crucial government agencies are being led not by duly confirmed cabinet secretaries, but by officials merely serving in an acting capacity. And this brings us to a disturbing reality in our bureaucracy today. Mr. President, what is at stake is not merely the reputation of individuals, but the integrity of our public institutions. As we speak, several key government agencies are being run by acting secretaries, officials who wield immense power, control billion-peso budgets, and approve critical infrastructure projects, yet have not undergone confirmation. These agencies include one Office of the Executive Secretary, Yan, sa. Department of Finance, Diba? Department of Public Works and Highways, Tatlo. number 4, Department of Justice, number 5, Apat. Department of Budget and Management, 6, Department of Environment and Natural Resources, 7, Department of Transportation, and the last, the Presidential Communications Office. Hindi ito mga maliliit o mga basta-basta ngayon sa Mr. President. These are core institutions of our government. They control our money. They enforce our laws. They build our infrastructure. They defend sovereignty. They speak for the President and the Republic. They are alter egos of the President. Nevertheless, they are run by officials whose appointments or nominations have never been submitted to the Commission on Appointments for confirmation. The Constitution is very clear, Mr. President. It compels the President to nominate or appoint heads of executive departments, among others, and submit their appointments to the CA. This turns temporary designations into a tool of permanent power. Let us not allow the Republic to be ruled by officials who hold power without constitutional legitimacy, Mr. President. When leadership is temporary, responsibility becomes temporary. And when responsibility is temporary, corruption finds room to grow. Wow. We must not allow that, Mr. President. The people deserve more than paperwork. The people deserve more than excuses. The people deserve leadership that is permanent, accountable, and answerable. Sa huli, malinaw ang pinapanawagan ng sambayan ng Pilipino. Hindi sapat ang pansamantalang pamumuno sa mga ensyang may hawak ng buhay, kabuhayan at kaligtasan ng ating mga mamamayan. Ang pananagutan ay hindi maaring acting lamang. Dapat ito'y ganap, malinaw at matatag. Sapagat sa likod ng bawat pansamantalang desisyon at iniiwasang pananagutan, naroroon ang sambayan ng patuloy na nagdurusa tumihiling ng buong pananagutan mula sa kanilang pamahalaan. Maraming salamat po, Mr. President. Galing. This is one of the very few times that I'm in agreement with Senator Marcoleta. So thank you very much, Senator Marcoleta. So it is correct, the point being raised by Senator Marcoleta. We'd like to congratulate Senator Rodante Marcoleta for very good points being made. Yan.
Galing ano? Saludo tayo kay Senator Marcoleta. And of course, pasalamatan din natin yung tatlong leaders ng Senado. Senate President Soto, Senator Lacson, and Senator Mig Zubiri. Dahil tama yung tama yung punto. Ngayon ko lang na-realize na puros acting capacity pala ang mga yan. Ang bibigat ng kanilang responsibility, biruin mo yan, Office of the Executive Secretary. Hindi pa na-confirm. Hindi sila nagsasubmit ng kanilang papers for confirmation. Department of Finance, acting. Department of Budget and Management, acting. Department of Justice, DNR, PCO. Ang tagal na yung PCO na yan eh. May nakalimutan akong dalawa. Tulungan nyo na lang. 8 lahat eh. Ano pa ba yung dalawa? I think DOTR? DPWH. Acting. Bakit ayaw nilang mag-submit? PCO Dave Gomez, nauna siyang na-appoint kay Dizon. Matandaan ko, Dizon, September 1 eh. So itong si Dave Gomez, nasa June, July, August, gano'n. Halos si 6 months na. Wala pa ring papers sa Commission on Appointments. Grabe! DOJ, kailan ba na-appoint si Boying Rimulya? Last year din. Dapat permanent para yung responsibility permanente kasi acting lang. Mamaya, pag nabulilyaso, resign. Wala na. Grabe ang nangyayari sa gobyerno natin ngayon, Wala talagang klarong, May pag-asa pa ba tayong babangon? Bayan, babangon muli. Lagpak ang ating ekonomiya. 4.4% lang ang ating economic growth last year. The lowest in 14 years. Grabe. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig na Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tanam. Panoorin nyo ang video nito. Ni si Angkol ang natagaan og yero. So muna ni ang iyang balay. Ug karon muna ni ang itsura sa atop ni Angkol sa natagaan ng og yero. So mga putol-putol na jod. O gipang butangan na gani og mga kahoy kay kung mag-ulan magtulo na. So nakita gyud nako nga kining atop ni Angkol kuha na gyud kayo. Pulihan na nagyod. So kinahanglan gyud nila nga mapulihan ni. So kara na gyud kaayo nga mga yero. O karon ante Angkol, pila na ni katuig ang inyong balay nga inani na ang itsura sa inyong atop nga yero? 12 na katuig. 12 na katuig. Sa kadugayon na sa inyong atop nga nagantos na gid mo sa ulan. Ngano man sa 12 na katuig ante nga wala gid mo nakapalit og yero nga aron mapulihan ang inyong atop. Tungod man gud sa pagkawalad una mo, magtrabaho mi sa yuta nga bisan abono na dalisod pud gihapon unya dayon plano unta namo nga gayuhon dali pero wa magyud na mo ika-afford na kay among mga anak estudyante. Wala siya nga murag alanganin gid kami. Bisan pasalamat ako karon nga ana ay bisan og gamay panabang dako na sa amo pagpasalamat nga sila kamo ang giagian og mga panalangin nga nakaabot din sa amo. So nagpasalamat kami sa sponsor ni karon sa among napaymuslan nga sin yung gipiyal sa amo. Salamat kaayo among pasidungog kaninyo nga hinaot unta nga magmalampuson ang mga katuyuan para inyong gihimo karon. So unsay trabaho dai nimo Kol?
Gapanguma. Farmer mag-uuma lang gyapon. Oo, so pila nang imong edad Ecol? Sa isay. 66, so alanganin na gyud ang imong pagtrabaho. Oo, sa katigwa una. Ikaw ante, pila na imong edad? Kuan ako sa isinta. 60 na. So pila ang inyong estudyante nga ginasuportahan sa Kuan ni pagpa-eskwela? sila Upat. Upat unsa na yung mga grade? Nagkuan ni sila grade 12, nag-graduate na. Mhm. Karon pa sila ga trabaho unya Mm. lang kining naapay isa nga Mm. graduate karon. So didto ra gid ang inyong kwarta sa inyong mga estudyante. Oo, dito. Oo, so salamat ka ante. Salamat sa Ginoo sa nagtabang sa sin sa amo ina. Oh, salamat Kini kayo, ante. magpagapuso gyud nga mga Mm.